Magandang hapon po. Hulikam sa Maynila ang maaksyong pag-corner ng mga pulis sa isang umano'y hold-upper sa jeep. May riot shield pa ang mga pulis at tila nagpatintero para mahuli ang suspect na muntik pang makatakas. Nakatutok si Nico Wahe. Hindi na aksidente o tumirik at wala ring traffic violation ng jeep na yan na nakahambalang sa gitna ng Ramon Magsaysay Boulevard na sakop ng Barangay 634 Santa Mesa, Maynila. Ang loob kasi ng jeep may hold-upper na sinusubukang hulihin ng mga pulis. Makikita ang pinaliligiran ng mga pulis ang jeep. Isang pulis ang lumapit na naka-riot shield sa bintana ng jeep para sundutin ang suspect. Sabay batuta naman ng isang pulis. May pulis ring nakaabang sa tapat ng pinto ng jeep at tinututukan ng baril ang hold-upper. Pero sa rami na nakapalibot na pulis, nagawa pang makalabas ng suspect sa jeep. Dito na nila ito pinaputukan. Hindi na nakita ang mga sumunod na pangyayari sa video pero ayon sa Manila Police District, nahuli ang suspect pero nasa ospital ngayon matapos magtamo ng tama ng bala sa binti. Kwento ng driver ng jeep na tumanggi magpakilala, mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang biglang sumakay sa kanyang suspect. Nung una po sir, kay staff lang po namin dito sa may JP Rizal. Tapos nung sinaktuhan niya po ng pag-go, parang alam mo yung akto na bigla siyang sumabit. Pagkasabit niya po sa jeep, dumiretso po siya sa akin, sa may leg ko po, na may patalim siya. Sabi niya, pre, hold up to, dumiretso ka lang. May 5 pasahero noon ng jeep. May mga matanda, may bata. Tapos buti na lang sir, kasi naawa din po ako, nag-iiyakan na po sila dun sa istribo ko eh. Kasi sa akin lang po siya nakatutok. Sabi niya, diretso mo, diretso mo. Sabi ko, sige kuya, okay lang, didiretso ko lang, bibigay ko yung gusto mo. Wag mo lang kaming saktan. Sa 2 dekada raw ng pagmamaneho ng jeep ng biktima ay kabisado niya na itong kahabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard dito sa Santa Mesa, Maynila. Kaya naman nang ma-hold up, hindi raw siya nataranta at alam niya ang kanyang gagawin. Ibinilagbag ang jeep sa U-turn slot na ito kung saan may police station. Ayon sa MPD, nang uunday ng patalim ang suspect noong hinuhuli nila ito. Kaya nang sumubok na tumakas ay binaril na ng isang pulis sa binti. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect. Wala kasi itong maipakitang ID at ayaw rin magsalita. Nakuha sa suspect ang kitchen knife na gamit sa pang-hold up. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Mula na maranasan ng sistema ng PUV modernization, pabor daw sa programa ang ilang driver na modernized jeepney dahil sa mga benepisyo at siguradong kita. Ayon naman sa LTFRB, pwede pang bumiyahe ang mga tradisyonal na jeepney basta hindi pa kakarag-karag at nakapag-consolidate na. Nakatutok si Von Aquino. 3 taon ding tsuper ng ordinary jeepney si Nelson Kalungsod bago naging driver ng modernized jeep na biyaheng Kogyo-Cubao. Kung papipiliin, mas gusto niya ang sistema ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP kung saan miyembro na sila ng kooperatiba. Hindi naman po masyadong malaki yung diferensya. Nakaganda lang nito, yung mayroon kang benepisyo. Mas gusto kong ganitong buhay na hindi ka masyadong yung parang ngarag naghahabol na baka hindi ako kikita. 8,600 pesos per day raw ang kota nila. Pero kapag nalampasan ito, may overtime pay na sila. Sa dagsa ng pasahero ng Christmas season, 25,000 pesos daw ang take-home pay niya. Maging si Daniel Alcober na dating UV Express driver, mas okay raw ang kita niya sa minamanehong modernized jeep. Sa UV, ikot ka ng ikot. Dito, ayan, nakapila kami. May pila dito. Well, okay dito. Ang mga PUV drivers na hindi pa nakakasali sa mga kooperatiba, tutulungan naman daw ng Office of Transportation Cooperatives. Sa mga drivers, before the end of December, nag-contact na po yung opisina namin sa mga cooperatives nationwide. Not only cooperatives, nag-contact na rin kami sa mga Federation of Cooperatives and we already relayed to them our concern that the drivers of these operators na hindi nag-consolidate, baka pwede nating kunin, pwede niyong kunin para mabigyan ng trabaho. 100% po ay tutulong sa mga nakausap ko. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang mga nakapag-consolidate na may lumang traditional na unit ng jeepney, pwede pa rin namang bumiyahe pero
Habang nandoon pa at napatunayan natin na roadworthy pa yan, dun sa consolidated units or sa consolidated entity, magkakaroon pa po sila ng kaukulang taon para i-operate yung lumang unit. Pero meron po siyang timeline na after 27 months, most likely, all the units would have been converted or replaced by a new and modernized. Isinusulong naman ni Senator Francis Tolentino na sa pag-arangkada ng PUV modernization, panatilihin sana ang iconic jeepney design dahil bahagi na raw ito ng ating kasaysayan, kultura at tradisyon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Lumagda ng kasunduan ng Pilipinas at Germany na magbubukas ng trabaho at oportunidad sa mga Pinoy skilled worker. Ang magandang balita, hindi lang trabaho ang alok nila, kundi pati scholarship para sa mga manggagawa. Nakatutok, si JP Soriano. Subsob sa training sa isang paaralan sa Quezon City na accredited ng Technical Education and Skills Development Authority ang TESDA graduate na si Josh. Siya kasi ang pambato ng eskwelahan sa nalalapit na Philippine National Skills Competition for Electrical Installation. Si Josh kasi ang isa sa pinakamagaling na National Certificate o NC2 graduate ng TESDA para sa kursong Electrical Installation Maintenance o EIM. Ang mabusising proseso ng wiring installation, pag-i-install ng CCTV at fire alarm sa mga gusali, ilan lang sa mga na-master na skill ni Josh. Dahil sa certification na ito, qualified siyang mag-apply bilang electrician. Pero ang target ni Josh ngayon, mag-abroad na kaagad. Para din po matulungan ko po yung mga kapatid ko mapag-aral para matulong din sa pamilya. Ang trabahong electrician o electrical mechanics para sa mga Filipino skilled workers in demand sa Middle East. Yan din, pati mga nurse ang hanap ng ilang bansa sa Europa tulad ng Germany. Kamakailan, sa pagbisita sa bansa ni German Foreign Minister Annalena Baerbock, lumagda ang Germany at Pilipinas ng Joint Declaration of Intent on Cooperation in the Development of Skills, Recruitment and Employment of Skilled Filipino Workers. Nag-agree yung Germany and yung Philippines to reaffirm their intention to support and conclude the Memorandum of Agreement on the placement of Filipino skilled workers in technical professions such as electrical engineering and electrical mechanics between, of course, Germany and the Philippines. Another opportunity para dun sa mga graduates natin. So, hindi lang iisang area yung pwede lang pag-apply like sa Germany. Kasama rin sa pinirmahang kasunduan ng Germany at Pilipinas ang negosasyon sa pagbuo ng Comprehensive Migration and Mobility Partnership Agreement. Dito, hindi lang basta kukuha ng mga Pilipinong manggagawa ang Germany. Tutulong din sila sa pagbibigay ng scholarship at pagtitiyak na hindi kukulangin o mauubusan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Nagkasundo yung Germany at Pilipinas na mag-focus sa sustainable type of recruitment kung saan titignan natin kung paano sila makakatulong in making sure na yung shortage din sa Pilipinas when it comes to our local demands will be addressed. Sa ilalim ng Triple Win Agreement ng Germany, nurse pa lang ang pinapadala ng Pilipinas. Pero abangan daw ang announcement mula sa DMW kaugnay sa mga skilled workers. Muli namang paalala ng DMW sa publiko, huwag papatulan ang mga trabaho abroad na inaalok sa social media at mag-ingat sa mga illegal recruiters. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Dapat daw magkaroon ng united stand o nagkakaisang posisyon ng Senado tungkol sa charter change ayon kay Senador Francis Tolentino. Umaasa siyang mas maupuan ng Senado ang usaping ito sa pagbubukas ng kanilang sesyon sa January 22. Nitong Miyerkules nag-meeting daw siya at 15 pang senador at tumagal ng 4 na oras ang pagtalakay nila sa anyay pressing urgent concerns. Napag-usapan daw nila ang tungkol sa umano'y pangarap ng lagda para sa charter change kapalit ng ayuda. Sabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, united o nagkakaisang Senado tungkol sa Chacha, pero hindi niya tinukoy kung pabor o tutol sila rito. Nasa Iran na at maayos ang lagay ng 18 Pinoy na tripulante ng oil tanker na inagaw ng Iranian Navy sa Gulf of Oman. Ayon sa Department of Migrant Workers, hawak na ng Iranian authorities ang Pinoy crew ng oil tanker na St. Nicholas. Patuloy raw ang koordinasyon ng DMW at DFA sa mga otoridad sa Iran
para sa kanilang paglaya. Nakikipag-ugnayan din sila sa pamilya ng mga Pinoy crew ng naturang barko. Ang kumpanya namang Empire Navigation na namamahala sa barko, patuloy rin ang koordinasyon sa mga otoridad pati sa pamilya ng kanilang crew. Mayroon din silang serbisyo para sa mental at psychological health ng mga apektadong pamilya. Naghihintay rin ang parehong serbisyo para sa mga bihag na crew na hindi muna nila pinangalanan. Inagaw ng Iran ang barkong St. Nicholas na biyaheng Turkey, karga ang langis mula sa Iraq. Ito rin ang barkong dating inagaw ng Amerika dahil may dalang langis patungong Iran sa gitna ng ipinataw na sanctions o parusa laban sa Iran. Tuwing Enero, bukod sa Nazareno, ipinagdiriwang din ng mga Katolikong Pilipino ang pista ng Santo Niño. Sa Pandacan, Maynila, pinaghahandaan na ang pista para sa Batang Jesus sa pagdaraos ng Buling-Buling Festival. Nakatutok si Bernadette Reyes. Makulay, masaya, at damaang buhay na pananampalataya ng mga Pandakenyo sa Buling-Buling Festival sa Pandacan, Maynila. Bit-bit ang kamera, pinipitikan ni Justin ng mga mahalagang tagpo sa pagdiriwang. Masarap po kasi sa pakiramdam yung sariling lugar nyo, mayroong ganitong kasiyahan na nagaganap. Si Nora na mula pa sa ibang parokya, dumayo para humiling sa Santo Niño. Sana bigyan po kami ng malakas na katawan para makapag-serve po kami sa lahat ng simbahan. Ito ay tanda ng pasalamat sa Diyos sa kanyang mga pagpapala sa atin. Ito din ay paraan upang magkaisa ang sambayanan sa Pandacan at ganyan mga bisita at tanda nito ng pagpapatibay ng pananampalataya. Bukas gaganapin ang pista ng Santo Niño de Pandacan, kaya naman bilang paghanda o yung tinatawag na buling-buling, nagkakaroon ng street dance parade ngayong araw. Bukod sa kasiyahan at pagpapatibay ng pananampalataya, layo ng lokal na pamahalaan na magbigay daan din ang pagdiriwang sa pagpapalakas ng turismo sa lugar. Kabilang ang pamilya Mauricio na bagaman sa ibang bansa na nakatira, bumabalik sa Pandacan para saksihan ang Buling-Buling Festival. I think it's important that they see the Filipino side of their family and learn the Filipino traditions and cultures. I like to see them, the heritage, half part of the heritage, so I'm proud to show them. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Literal na nailibing ng buhay ang isang lalaki sa Liliw, Laguna. Natabunan siya ng gumuhong lupa sa ginagawang kalsada sa lugar. Tulong-tulong sa paghuhukay ang mga tao para makuha ang bangkay ng 36 taong gulang na construction worker. Dalawang iba pa ang kritikal sa pagguho. Base sa paunang investigasyon, lumambot ang lupa dahil sa ilang araw na pag-uulan, pero inaalam din kung may iba pang dahilan ang landslide. Sa mga driver, ingat po tayo sa pagmamaneho. Aksidenteng inabot ang isang closed van sa EDSA Magallanes matapos makatulog ang driver nito. Nakatutok si Nico Wahe. Sa Santa Rosa, Laguna sana ang biyahe ng closed van na ito, pero hindi na ito umabot matapos sumampas sa gitna ng junction sa EDSA Magallanes southbound madaling araw kanina. Wasak ang harapang bahagi ng van. Maging concrete barrier at signage sa junction, nasira rin. Pag-amin ng driver ng van na si Noli, nakatulog siya. Alam ko gising talaga ako, sir. Pag naalimpungatan ako, pagtingin ko, nasa harapan ko na. Pag preno ko, wala, hindi na kinaya ng preno. Aniya, galing siyang Santa Maria, Bulacan para kunin ang mga ide-deliver ng mga parcel. Wala ko ba kayo tulog, sir? May tulog, meron naman, sir, may pahinga naman. Nakapagpahinga naman po. Talagang inabot lang po talaga ng antok, sir. Walang kasamang pahinante si Biaculo. Nagdulot ng bahagyang pagbigat ng trapiko ang aksidente. Nagdulot din ng pagkalito sa mga motorista ang pagkawasak ng signage. Hindi alam ng ilang motorista kung saan ang pa-SLEX at saan ang padiretso ng Pasay. Alas 6 na ng umaga nang mato ng MMDA ang aksidenteng van. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Balik Bangko Sentral ng Pilipinas, si dating Finance Secretary Benjamin Diokno. Formal na siyang nanumpa bilang miyembro ng Monetary Board na siyang naglalatag ng polisiya tungkol sa pananalapi ng bansa. Si Diokno ang Central Bank Governor noong 2019 hanggang 2022.
Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Dioknos sa BSP matapos iluklok si dating Deputy House Speaker Ralph Recto bilang bagong Finance Secretary. Inalmahan ng China ang anilay paggamit ng Pilipinas ng external force para magsimula ng gulo sa South China Sea. Kasunod yan ang joint patrol ng Pilipinas at US Indo-Pacific Command kamakailan. Ayon sa Chinese Ministry of National Defense, lalala lamang ang tensyon at mababaliwala ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Panawagan nila sa Pilipinas tigilan na ang anilay speculative at adventurous mindset, pati ang umano'y irresponsableng pagpapalaki sa sitwasyon. Bago yan, sinabi ng China na wala umanong karapatan ng mga non-regional country na makialam sa anilay maritime dispute ng China at Pilipinas. Reaksyon naman yan sa pahayag ng German Foreign Minister nang nababahala sila sa nangyayaring gusot sa South China Sea. Sabi ng China, handa silang solusyonan ang mga issue sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Git naman ng Department of Foreign Affairs ang maritime activity ng Pilipinas at Amerika at bahagi ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa para sa pagpapalakas ng kanilang alyansa. Ginawa rin ang aktibidad sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at naaayon din sa international law. Mas intense at level up daw ang Season 2 ng action comedy series na Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Kilalanin din natin ang bago nilang makakasama sa cast sa Chika ni Lar Santiago. Sobrang hands-on daw si Senator Bong Revilla sa paggawa ng Season 2 ng weekly action comedy series niyang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Gusto raw niyang talagang mahigitan ang mga ipinakita nilang eksena sa Season 1. Itong Season 2, talagang kailangan mas maganda, mas masaya, mas ma-action, mas lovable para sa buong pamilya at may mapupulutang aral. Pinagmamalaki ni Bong ang mas malalaking action scenes nila sa bagong season. Makikita mo naman sa mga action scenes, no? Yung mga sabugan-sabugan dito. Yung hindi nila nakikita sa telebisyon, dito ginawa natin. Kaya nilagay natin yung pelikula sa telebisyon. Pati nga raw kwento at ang comedy, nag-level up. Dapat daw abangan ang mangyayari sa kwento ng karakter ni Bong na si Tulume at sa misis nitong si Gloria na ginagampanan naman ni Beauty Gonzales. Matutwist yung mga istorya at mababaliktad na parang si Gloria yung naging pulis no? So alamin niyo kung bakit. Ang galing talaga ni Beauty Gonzales sa pagganap bilang Gloria. Present pa rin ang mga artistang kinagiliwan sa Season 1 tulad ni Max Collins, E.R. Ejercito at Nino Mulak. May mga bago ring makakasama tulad ni E.J. Falcon na very happy sa unang project niya sa GMA. Very proud na maka-work po si Senator Bong. And looking forward pa ako sa mga eksena namin together na ang daming mga fight scenes and medyo angasan kami ng angasan eh. For Santiago, updated sa showbiz happening. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.